Si Isao Kakehi ay nasa maayos pa ang kalusugan at patuloy na in love. Taong 2013 ay nagsimula siya sa isang kapanapanabik na bagong relasyon kay Chisako Kakehi, isang 65 taong gulang na byuda, na nakilala niya sa pamamagitan ng isang Japanese matchmaking agency. At sa loob ng 2 buwan mula na magkakilala ay nagpasyang magpakasal ang dalawa. Nagsimula sila ng tila masaya at panibagong yugto ng buhay sa Muko City ng Kyoto. Bago dumating ang taong ng 2014 ay gumagawa ng rice cake ang mag-asawa para sa kanilang pagdiriwang sa pagsapit ng bagong taon. At sa kasamaang palad, si Isao Kakehi ay hindi na inabutan pa ang pagsapit ng bagong taon. Dahil noong December 28, si Isao Kakehi ang pang-4 at huling biktima ng Black Widow Killer ng Japan. Si Chisako Kakehi ngayon ay 75 taong gulang na ngayong 2023 na nasa death row dahil sa pagpatay sa 3 lalaki na kanya naging kasintahan at sa tangkang pagpatay sa isang pang-4 na biktima. Nagsimula ang mga pagpatay noong 2007 nung siya ay 61. Bagamat pinaghinalaan ay hindi naman siya nakasuhan dahil walang ebidensya. Hanggang sa pagkamatay ni Isao Kakehi na nagtulak sa masusing investigasyon sa kapulisan. Noong 2017 ay hinatulan siya ng kamatayan pagkatapos ng isa sa pinakamahabang paglilitis sa Japan. Umapila siya para baliktarin ang desisyon noong June 2017 ngunit nabigo siya. Ang hukom ay nagsabi na gumamit siya ng isang ahensya ng matchmaking upang makilala ang matatandang biktima ng sunod-sunod at pagkatapos na makuha niya ang tiwala ay nilason niya ang mga ito. Di umano ay isa itong planado at walang awang krimen na ang intensyon ay pumatay. Ang kaso ay binalot ang Japan at itinampok ang mga panganib na nakatago online para sa matatandang single na mahinaan sa mga love scam. At samot-saring pagtatanong ang dumating sa bansa na kung bakit ang isang babae sa kanyang mga taon ng paglipas ng mga araw ay magsisimulang patayin ang mga lalaking sinasabing mahal niya. Si Chisako Kakehi ay ipinanganak sa Saga Prefecture noong 1948. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng bakal. Dahil sa trabaho ng kanyang ama ay lumaki siya sa Kitakyushu City, Fukuoka Prefecture. Simula pagkabata ay mataas na ang mga grado na nakukuha niya. Nagtapos siya sa Tochiko High School na kilala bilang private school sa Fukuoka Prefecture. At isa ito sa mga nangungunang private school sa Fukuoka. Mula nag-aral si Chisako dito ay isa itong mataas na paaralan na kung saan nandito din ang mga mag-aaral na mahuhusay sa academics. Nang matapos ni Chisako ang high school ay nais niyang pumasok sa isang pambansang universidad ngunit tinutulan siya ng kanyang mga magulang. Kaya't nakakuha siya ng trabaho sa isang lokal na bangko ng lungsod. Mula noong high school si Chisako ay sinasabing kahawig ng aktres na si Yoko Nogiwa at napakaganda. Kaya naman sikat siya sa mga lalaking estudyante. Nagsimulang makipag-date si Chisako sa isang driver ng truck na nakilala niya habang naglalakbay. Ipinakilala niya sa kanyang mga magulang upang magpakasal. Ngunit ang kanyang mga magulang ay tutol dito. Gayunpaman sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ay nagtagumpay siya sa kanyang gustong pagpapakasal noong 1969 nang siya ay 21 taong gulang pa lamang at lumipat sila sa Osaka pagkatapos ng kasal. Matapos noon, ang mag-asawa ay nagtayo ng printing factory at kabiyayaan ng 2 anak. Tumagal ng 25 taon ang kanilang pagsasama. Nang maglaon ay nagkasakit ang kanyang asawa at namatay noong 1994. Matapos na pumanaw ang kanyang asawa, si Chisako ang mag-isang nagpatuloy sa pamamahala ng negosyo. Ngunit lumala ang performance ng negosyo at nabaon sa utang at nabangkarote. Noong taong 2009 ay nakipagrelasyon si Chisako sa isang balo na 79 na taong gulang na si Toshiaki Suehiro. Bandang hapon noong December 18, 2009 ay nanananghalian si Chisako kasama si Suehiro at ang mga anak nito. Uminom si Suehiro ng mga food supplements at ito ang isa sa pinakamadaling paraan na nakita ni Chisako na ihalo ang mga cyanide capsule sa mga gamot bilang isa sa kanyang mga tabletas. At ibinigay ito ni Chisako kay Suehiro. Wala pang 15 minuto pagkatapos ng tanghalian, nawala ng malay si Suehiro sa kalye. Nang dumating ang mga ambulansya, siya ay humihingal at hinahabol ang paghinga. At siya ay nasa bingit ng pagkahinto ng pagtibok ng kanyang puso. Sinamahan naman ni Chisako sa Suehiro sa ospital.
Ngunit nang makipag-usap siya sa kawani ng ambulansya at pamilya ni Suehiro, ay ang kanyang ibinigay na pangalan ay isang alias na Hiroka. At pagdating sa ospital, si Suehiro ay nasa bingit na ng kamatayan matapos magkaroon ng internal asphyxiation. Si Suehiro ay nakaligtas sa pangyayari, ang isa sa 4 na mga biktima ni Chisako. Bagamat siya ay nakaligtas, ay naiwan naman siya ng hindi magagamot na brain damage tulad ng Alzheimer's disease at panlalabo ng mga mata. Makalipas ang 1.5 taon ay tuluyan na siyang namaalam, ngunit ito ay walang kaugnayan sa kanyang sakit. Pagkalipas ng ilang taon ay naghahanap na si Chisako ng kanyang pangalawang biktima. Ang 71 taong gulang na si Masanori Honda ay nasa mabuting kalusugan. Noong 2011, ang kanyang diabetes ay tuluyan ng gumaling at madalas siyang pumunta sa mga sports club para maglibang at mag-ehersisyo. At nakipagrelasyon siya kay Chisako. Bagamat hindi malinaw kung paano sila nagkakilala o kung gaano katagal sila nagde-date, sinabi na magkasintahan sa kanilang mga kaibigan noong nakaraang taon na plano na nila magpakasal. At nang sumunod na tagsibol ay agad na kumilos si Chisako. Noong March 9, 2012 ay nakipagkita siya kay Honda sa isang coffee shop. Pagkatapos ay naghiwalay ng landas ang dalawa pa uwi. Bandang 5:00 ng hapon ng araw na yon ay nawalan si Honda ng malay habang nakasakay sa motorsiklo, habang binabagtas ang kalsada patungo sa kanyang tirahan. Agad siyang sinugod sa ospital ng mga bystanders at wala pang 2 oras sa ospital ay kinumpirma na ng mga doktor ang kanyang pagkamatay. Di naglaon ipinakita ng ebidensya na si Chisako ay walang plano na mamuhay kasama si Honda. Dahil 2 buwan bago ang kamatayan ni Honda noong January 2012 ay nagsisimula na si Chisako ng isang palihim na pakikipag-date sa ibang lalaki sa pamamagitan ng isang online dating app. Si Minoru Hiyoki ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kalungkutan at kanser sa baga sa kanyang mga huling taon. Ngunit noong July 2013 ang kanyang buhay ay nagpatuloy dahil ang kanyang kanser ay halos ganap na nagamot ng radiation therapy at siya ay nasa mahusay na kalusugan. Bilang karagdagan, ang 75 taong gulang na si Yoki ay nagkaroon ng interes sa isang bagong romantikong pag-ibig. Noong August 2013 ay nagpakita si Yoki ng tapat na pag-ibig kay Chisako. Sumulat ito kay Chisako sa pamamagitan ng email na gusto niyang magkasama sila habang buhay, na napaka-close nila sa isa't isa. Madalas na kumakain magkasama at nagpapalipas ng gabi sa bawat isa sa mga tahanan. Ang kanilang pinapangarap na romance ay biglang natapos noong September nang lumabas ang magkasintahan para sa hapunan. Katulad ng pangalawang karelasyon ni Chisako na si Suehiro, si Hiyoki ay madalas din na umiinom ng mga food supplements na tabletas. Kaya naging madali para kay Chisako na bigyan din siya ng cyanide pill na hindi mahalata at mukha talagang isa itong tabletas na food supplement. Katatapos lang nilang kumain na mawalan ng malay si Hiyoki at nang dumating ang ambulansya ay naghahabol ng hininga at umihingal si Hiyoki. At sa kabila ng kaalaman nila sa background ni Hiyoki na mayroon siyang mga anak at isang lung cancer survivor ay nagsinguling si Chisako sa crew ng ambulansya. Sinabi niya na wala itong pamilya at nagdurusa siya sa malubhang cancer sa baga. Nang nag-alok sila ng pamamaraan ng resuscitation ay tumanggi si Chisako na pahintulutan na buhayin si Hiyoki, kaya namatay din ito sa loob ng 2 oras. Tila mas naging masipag si Chisako sa pangungulekta ng mga relasyon at biktima. Noong December 2013, 2 buwan lamang pagkatapos ng pagkamatay ni Hiyoki, ay agad nagpakasal si Chisako sa kanyang sumunod at huling target na si Isao Kakehi. At halos 1 buwan pagkatapos ng kanilang kasal ay nagsimula siyang makipag-date sa ibang lalaki ng palihim. Ngunit kahit si Isao Kakehi ay hindi nagpakatalino, siya naman ay may kasipagan para sa buhay. Sa kanilang mga palitan ng email at mensahe, sinabi niya sa kanyang bagong asawa na gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang i-enjoy ang pangalawang buhay at mabuhay ng matagal. Sa loob ng ilang linggo ng kanilang kasal, ang mag-asawa ay kumakain ng hapunan sa kanilang bahay. Ilang sandali matapos na kumain si Isao Kakehi ay nakaranas ng cardiopulmonary arrest o pag-atake sa kanyang puso. Agad tumawag si Chisako ng ambulansya at sinugod siya sa ospital, ngunit namatay din siya makalipas ang 1 oras. Dahil sa pagkamatay ni Isao Kakehi, ang mga kapulisan ay nagsuspecha sa pagkamatay ng mga naunang lovers ni Chisako
At ito ang dahilan para iudyok ang mga pulis para mag-imbestiga hinggil sa mga sunod-sunod na pangyayari na mabilis namang nalutas ang kanyang ginawang paglilinlang. Ang mga autopsy ay bihira sa bansang Japan at karaniwang ginagawa lamang kapag may hinala na foul play sa krimen. Kaya maaaring ito ang dahilan kung bakit ang pagkamatay ng kanyang mga dating partners, nobyo or lovers ay halos hindi napansin noong mga panong yon. Ngunit ang pagkamatay ni Isao Kakehi ay itinuring na sapat na kahina-hinala upang magsagawa ng isang autopsy na naglabas ng resulta na nakamamatay na dami ng mga cyanide sa kanyang puso, dugo at pati na rin ang pagguho ng kanyang tiyan. Ilang araw pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nakakita ang mga otoridad ng mga health supplements na tabletas at mga walang laman na capsules sa apartment ng mag-asawa. At lumalabas na tinanggal ni Chisako ang laman ng mga kapsula ng health supplement at nilagyan ng mga cyanide powder. At noong August 2014 ay tuluyan ng nakutuklasan ng mga investigador ang nakabaong ebidensya sa apartment ni Isao Kakehi. Nakabaon sa isang paso ng halaman na itinapon ng kanyang asawa na si Chisako Kakehi ang isang plastic bag na naglalaman ng mga bakas ng cyanide. Ang kulay ng bag at ang mga nilalaman nito kasama ang mga bakas ng cyanide ay nagpapakita na ilang buwan nang nakabaon ito. At ang pareho ng uri ng plastic zipper storage bag ay natagpuan sa apartment ni Chisako na inuupahan niya bago sila nagkakilala ni Isao. At sinasabing nakuha ni Chisako ang cyanide mula sa kanyang dating negosyo na printing factory. Dahil sa nakalap na matibay na ebidensya, pagkalipas ng 2 buwan ay inaresto ng pulisya si Chisako Kakehi. Pagkatapos ng mga interogasyon sa loob ng maraming buwan, kalaunan ay inamin din niya ang ginawang paglalason kina Masanori Honda, Minoru Hiyoki at Toshiaki Suwahiro sa pamamagitan ng kapsula ng cyanide. Naniniwala din ang pulisya na si Chisako Kakehi ay may kinalaman sa mga pagpatay sa mga 4 pang ibang lalaki, bukod sa 4 na lalaking kinakasangkutan niya. Ngunit bandang huli ang mga prosecutor ay nagpasya na huwag siyang isakdal para sa mga yon dahil sa hindi sapat at kakulangan ng ebidensya. Ang 4 na lalaki ay naninirahan sa iba't ibang lungsod at nagtatrabaho sa iba't ibang mga trabaho at walang koneksyon sa isa't isa maliban sa isang bagay. Lahat sila ay may malalaking ipon at mga ari-arian. Ang mga ito ay kasama ng kanilang edad at single status na sa paningin ni Chisako ay mga perpektong target. Ang una sa mga 4 na nalason ay nautangan ni Chisako, si Suwahiro. Si Chisako ay may utang sa kanya ng 48 million yen na nagkakahalaga ng $437,000. At naisip ni Chisako na para maiwasan ang pagbabayad ay patayin si Suwahiro. At 2 buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan, noong December 2009 ay sumulat si Chisako sa mga anak ni Suwahiro na nagsasabi na nabayaran na niya ang utang gamit ang nakuhang mana niya sa ibang mga lalaki. Ang sulat ay kinagulat ng mga anak ni Suwahiro ni hindi din daw nila alam ang pagpapahiram ng pera ng kanilang ama at kakaunti ang kanilang alam tungkol kay Chisako. Ni hindi din daw nila alam ang pangalan niya. Dahil nung sinugod sa ospital si Suwahiro ay sinubukan nilang magtanong pa ng ibang detalye sa pangyayari sa kanilang ama. Si Chisako ay umalis at iniwan sila ng tahimik. Iniwan sila ng walang kasagutan tungkol sa pagbagsak ng kanilang ama o kung sino ang kanyang misteryong kasama ng mga oras na yon. Hindi malinaw kung ano ang financial situation ni Chisako noong mga panahong yon at kung meron siyang sariling ipon. Ngunit sa pagkamatay ng kanyang ika-4 na biktima, ay nakakuha siya ng napakaraming pera mula sa kanyang mga naunang biktima na ang kanyang motibo ay hindi maipaliwanag kung ito nga ba ay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pangangailangan o desperasyon. Sinabi sa korte na tahasan niyang binaliwala ang buhay ng tao para sa kanyang sariling pinansyal na pagnanais. Nakakuha si Chisako Kakehi ng humigit kumulang 16 na milyong yen o katumbas ng $145 mula kay Honda. At hindi na natukoy pa kung magkano ang ibinulsa niya mula sa ibang mga lalaki. Gayunpaman ay tinansya na nakakuha si Chisako ng humigit kumulang 500 million yen o 4.5 million US dollars sa kabuuan mula sa mana, mahalagang bagay at iba pang mga ari-arian ng kanyang mga kasosyo. Ayon pa sa ibang pagtatansya, ang bilang na yon ay kasing taas ng 800 million yen o katumbas ng 7.3 million US dollars. Ang sikat na naisapublikong kasong ito na si Chisako ay nagpamulat sa kamalayan ng publiko na isa itong kaso ng love scam.
Si Chisako ay nasa dulong-dulo ng alapaap ng love scam, isang uri ng panloloko na sa simula ay liligawan at paiibigin ang mga biktima, at saka bubuo ng isang romantic relationship at saka peperahan. Karamihan ay hindi nagtatapos sa panglalason o pagpatay. Ang mga salarin ay madalas na naglalaho kapag naubos na ang laman ng pitaka ng kanilang mga biktima. Ang mga scammer na ito ay madalas na humihingi sa kanilang mga biktima ng mga mahaling regalo sa kaarawan at iba pang mga pangangailangan sa pananalapi. Hanggang sa ang kanilang mga biktima ay wala nang natitirang pera na maibibigay. Kuminsan pa nga ang mga biktima ay napipilitang humiram sa mga loan shark para matustusan ang kanilang mga peking manliligaw. Hindi malinaw kung bakit patuloy na pinapatay ni Chisako ang mga lalaking nakikilala niya sa pamamagitan ng dating agency, kahit na nakaipon na siya ng milyon-milyong dolyar. Ang korte ay napagdesisyonan na si Chisako ay sinamantala niya ang tiwala ng kanyang mga biktima at pinaasa para sa isang hinaharap na pagsasama habang buhay upang isagawa ang mga pagpatay. Bagamat inamin niya ang mga nagawang krimen, ay humingi naman siya ng tawad sa mga pamilya ng biktima. Ngunit nakikitaan siya na hindi sincere sa paghingi ng tawad. Pero iba ang nakikita ng kanyang mga abogado. Ibinatay nila ang kanilang apela sa bagay na hindi consistent si Chisako sa kanyang testimonya dahil pabago-bago ito na sinasabing ang kanyang pag-amin at kasunod na pagbawi nito bilang katibayan ng sakit na dementia at pamimilit lamang para umamin. Sa huli ay natalo ang kanyang team sa pag-apela at pinagtibay ng korte ang kanyang sintensya ng death sentence sa pamamagitan ng pagbitay. Walang inilabas na petsa kung kailan ang eksaktong araw ng pagbitay kay Chisako Kakehi. Sa ilalim ng kanilang batas, ang mga bilanggo ay dapat nabitayin sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng kanilang paglilitis ng sintensya. Ngunit sinasabi ng eksperto na bihira itong mangyari dahil sa patuloy na pagtatangkang pag-apela, kaya tumatagal at marami ang nauuwi sa mga taon ng paghihintay. At sa isang panayam noong 2019 sa lokal na pahayagan ng Yomiuri News ay nagbigay ng panayam si Chisako Kakehi at nilinaw niya ang tungkol sa kapalaran na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na kahit pagsisihan pa niya ang kanyang mga kasalanan ay hindi na ito mawawala pa at hindi na ito makakarating sa mga patay.